ng lupa mga kabossing dito, kaya lang marami silang ano. Right, good morning mga kabossing. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Good morning. Today is Sunday. So another video ulit tayo mga kabossing. Ngayon mga kabossing ay ang schedule ko ay maglinis ng ng aking garden dyan sa tabi ng bahay. Yung nakaraang video ko, kung nakakapanood ko yung mga video ko, malago na naman, madadamo na uli, hindi na naman makita yung mga halaman. So samahan nyo ko ulit mga kabossing. Pero bago po lahat, sana po sa oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan, kung ano man po ang inyong ginagawa. Sunday ngayon, rest day, family day. So samahan nyo ako mga kabossing at ating linisin muli yung aking garden na nagdamo na naman mga kabossing. Tara, let's go. Pero bago po ang lahat mga kabossing, siyempre bago tayo magtrabaho ay kain muna tayo ng almusal para may lakas tayo mga kabossing. Tara, labas tayo, kain muna tayo mga kabossing. Sana matapos natin mga kabossing. Tinamad kami. So alas 12 na ng tanghali, kaya natin tapusin yan mga kabossing. Sayang naman kasi kung papabayaan na lang natin, matutuluyan to Ayan. Papaya yung ibang papaya, pag ang mga kabossing, ang papaya pag matanda na, hindi na siya bumubunga ng malaki. Parang maliliit tapos madaling ito yung talong. Ayan, talong na bilog po yan mga kabossing, hindi yan talong na na haba. Kasi masarap yung talong na bilog may ubog talaga tayo mga kabossing. Talong yung okra parang mamaalam na. Okay, yung bang okra ilang buwan lang ayaw nang bumunga mamamatay na. Ba't yung una kong tinanim ditong okra, ang tataas na bumunga pa rin.
bossing, umpisahan na natin. Try natin tapusin. Patayin ko na kaya itong ceiling to. Nakadamaan po si. Patayin ko na kita, no? Wala na. Parang ano, ito mo to. Mga kabossing, pansin ko, parang may kumakain sa puno. Ito mo, naputol. May bulok na ilalim. Hindi may kumakain dyan. May lalo yan. Parang may insektong kumakain din talaga. Putol na. Sadsarin mo rap ha. Kunin mo muna saglit yung ano, yung asado doon. Dami lang ganda ko. Ha? Dami lang ganda. Saka yung ano, pang-spray. Ano yung gamot? Oo, yung pang, hindi yung ano, yung pang-spray din sa ano. Pinali ko din eh. Yung parang bilhin mo bulalay. Mga kabossing, mga sanay kami dito sa ganitong trabaho. Kaya hindi na kami tawag doon, hindi mababaguhan. Kung taga Batangas man. Parang hindi tatagal tong puluhan ko.
kabossing, nung nilinis ko tong lugar na to, ang damo dito ay talahib. Tapos nung nalinis ko, unti-unti na iba yung yung damo na sumisibol sa kanila. Parang ayan na, may iksi. Siguro last 4 months ay binumbahan ko ito ng yung sa damo. Naiba uli yung yung damong lumabas. Kakaiba na, parang hindi na siya yung damong pamilyar dito sa lugar na to. Iniisip ko sa kaya galing itong mga binhin damong to. Naiba yung damo. Iba yung dati ang mga damo dito ay yung parang Carabao grass. Binumbahan ko ng yung ba yun, ang panglason sa damo, kasi nakakatamad pag hinahalabasan mo, maya maya ayan na uli. Pag binumbahan mo noon, ang dali. Kaya lang mga 1 month lang nagkakadamo na uli. So, kaya lang mapansin mo na iba na, hindi na siya yung dating damong sumibol. So nagtataka lang ako sa kaya nakakakuha ng binhi ito, kung bakit na iba. Iba yung klase ng damo yung parang mga bagong mga malalambot na hindi ko nakikita sa katabing yung katabing lote niya. Ang kalabasa mga kabossing ay bubunutan na lang namin, tapos iiwas namin yung mga tangkay sa puno ng talong. Yung mabilis kumalat yun Pag hindi mo iniiwas siya, makikita mo yung mga dulo nila, doon na siya pumupulupot sa tangkay ng talong. Kaya yung talong niya hindi na makita. Siguro nga may talong pa dyan sa gitna yan, kaso natabunan na. Try natin kung kaya tapusin pa. Pero yung talong mga ang kalabasa, ang pagkaalam ko dyan sa amin sa Batangas, hindi ginagalaw yan. Pag ginagalaw mo daw, ayaw niyang bumunga. Wala, sukal Wala pa, wala pang 3 segundo nasira na yung itak. Dapat ito pinupuluhan na maganda, no? Oo. Ay, isa. Ba't nahugot? Natin yan. Pasa. Naku. Nahugot.
bossing, yung katulong natin ay sa kasipagan, pati yung papaya tinabas na. Pero kaya ito mabuhay eh. Ha? Kaya mabuhay ito? Tatapalan lang. Oo. Baka mo? Kahit lupa po. Hindi ikaw ang ano, gumawa ng para. Yung ginagawa niyo yung binabali mo. Pwede mo na tagtip. Tapos tapalan mo, tukuran mo. Tayo mga kabosing malaki-laki na ating try natin kung mabubuhay siya. Ito tatapalan yan. Tapalan natin, tapos tukuran natin. Sayang yun. Pag, mga kabosing, pag hindi ito nabuhay, ibig sabihin ang may kasalanan po ay ito, yung gumagawa. Hindi, nakakita ko mga kabosing, pag mataas na yung papaya, yung ibang farmers binabali nila sa gitna, tapos pinayuyuko nila, tapos parang hindi ganyan, yung parang pabali, yung nabibiyak to. Naupuhay nga siya, sumusulay siya na pabalagbag. Sayang kasi baka mabubuhay pa. Lahat may kahawin pa ito. Ay, tindig mo na lang. Tindig, kumuha ka ng yung pagtukod. Yun yung patpat. Mabubuhay yan. Hindi, dapat mahaba para para mayroon siyang support na. Tukod mo tapos para pwede na rin huwag yan, isama mo na rin yan kasi matibay yan isama mo, hindi sayang mga kabosing ito ay pinunla ko tapos tinanim ko ang hirap aksidente kasi nataga. Buhay nga yan. Tapos itong siling ito matanda na to 3 years na namumunga pa rin. May natitira pang balat. Dapat yung araw. Doon, tapo mo na. Yan. Huli na mga kabosing. Ang problema ang natitira yung mahihirap. Yung puro kalabasa. Ito kaya gawa natin ng balad palay gawan mo to, bahala ka na, pamirahan mo na lang. Tanse? Hindi, kuha ka ng kahoy na aklata, tumabas ka ng kahit yung mahaba-habang sanga ng kahoy. Gawin natin ang ganyan sa kalaga.
Pawis. Hirap mga linis ng ano, ng kalabasa. Nasa ilalim kasi. Kaya ang lago, wala namang buko. May nakita kong isa dito. May nakita kong isang buko. Sana. Ayan. Mga kabosing, no? Bala. Ito, mga kabosing, oh. Mayroon siyang buko. Pag nagalaw to, malabo na itong tumuloy. Dito natin papuntahin. Wala na yung pantabas ko. Ha. Asa nga? Konti na lang mga kabosing. Pero yung natira mahirap. Puro kalabasa. Kung hindi naman natin lilinisin, parang ano, parang gubat din. Pakilo. Ha. Mga kabosing, kung mapapansin nyo, kahit sa mga Facebook, may mga job opening sa ibang bansa. Nangangailangan sila ng ano, ng mga farmers. So doon po nag-a-apply ang ating mga kababayan. Samantalang marami namang maluwang naman ang ating tatrabahuin dito sa ano, sa pagsasaka. Alam niyo ang dahilan kung bakit doon sila nag-a-apply. Kasi magandang ano, ang income, ang salary. Samantalang dito, wala kasing suporta ang ating gobyerno sa mga magsasaka. Kaya ano, hindi natin mapalago ang ating agrikultura. Hindi katulad sa ibang bansa na talagang sinusuportahan sila. So kahit na sila magbigay ng magandang pasweldo, kinakayang kitain. Ay dito wala. Magsaka ka minsan sa abono, sa trabaho, sa mga pesticide,
Doon lang napasok, parang ano. Tapos pag nagbenta sila ng kanilang mga ani, mura lang mga kabossing. Kaya tinatamad talaga. Sa Japan, 'di ba, kaysa ano, mababasa mo. Oo. Nangangailangan sila ng mga farmers. At ang gaganda ng sweldo. Ibig sabihin, kumikita sila. Dito sila nag-hire sa Pilipinas. Na kung tutuusin ay kaya naman natin. Kaya lang wala tayong suporte. Alam niyo kung bakit? Yung ano, yung ibang bansa kasi sinusuportahan ng gobyerno. Tayo pag nagtanim, ang mahal-mahal ng mga fertilizer, mahal-mahal ng mga gasto sa ano, sa mga sa peste, sa ano. Pero pag ibinenta mo mga kabossing, wala, pantay puhunan ka lang. Tatamarin ka talaga. Kumpara dun sa ibang bansa na ano, talagang sinusuportahan ng gobyerno. Ay dito sila nag-hire ng mga ano, ng mga partners kasi alam nila yung mga Pilipino mga sanay, masisipag. Yung mga tao sa kanila ano puro high tech. Saka yung partner sa ibang bansa, yung mga talong pa yun, yan sa kamay mo. Ito. Ayan. Ay. Puta. Nabunot mo yata. Yun nga, tuturo ko sa'yo. Natalong. Wala. Talong kayo. Tuloy yan. Bunot na. Kaya yan. Tanong mo. Bunot na ba? Why? Wala. Nabunot na. Hindi pa. Rap, kuha ka ng ano? Hindi na tangkil ka. Nabusay, talong, lalo mong binulot. Ako na lang. Tapos tuloy natin. Hilay mo na. Talong ko. Tawa ito, hindi nakapansin. Mukha ng tubig. Kiligan natin to. Saka yung ano, yung piko. Ay mga kabossing, matuloy ko lang. Talagang ano, iwan na iwan tayo. O yung itak at saka tubig. Wala dito sa atin, wala kulang daw tayo sa bigas, i-importan ng bigas. Pero ang ating sariling ani maiiwanan kasi i-importan sila ng mura lang. So yung ating ani hindi mabibili kasi mas mura yung ano. At ang dami pang mga smuggle na ano, na ayaw nila magbuwis. Nag-iimbak sila. Tulad na lang po mga kabossing nung ano. Ano ba yun ako? Sibuyas? Oo. Wala mo ba namang mag-abot ng ano? 700, 800 ang kilo? Ikaw ba naman? Ay, niwala ka ba doon? Aabot ng ganun kamahal yun? Lokohin yung lelong yung panot. Wala talagang namamaniobra diba? Sibuyas parang umabot pa nga 1,000 Hindi naman ako ano, mga mga tawag doon, inaabangan na lang yung kamalian, pero obvious na mga kabossing, di ba? Sibuyas, kaya nung tagmahalan sibuyas, pag nagigisa ka, ang ginagamit nila yung ano, yung sibuyas Tagalog. Mura lang yung sibuyas Tagalog, yung maliliit mga kabossing Pero walang ilang linggo mataas na rin yung sibuyas na ano, Tagalog. Na hindi naman imported. Sino bang nagpapamahal? Hindi ko nga alam kung sino kaya mga kabossing, kayong sumagot.
Diba? Kung iba, ikaw ba naman farmers ka, magsasaka ka kahit malaki yung iyong sakahan. Imagine nyo lang, biligan mo yun. Mayroon kang malaking lupang sakahan, mamumuhunan ka. Yan. Tapos, ang mangyayari, parang minsan nga nalulugi pa eh. Bakit sa ibang bansa nakakakuha pa ng trabahador na dito pa nanggagaling sa Pilipinas at tataas pa ng sweldo, diba? Kaya ako dito, pag ako nagtatanim, pangkain ko lang. Bakit ako mag-negosyo ng para ako kumita? Wala rin naman eh. Pagtatanim ka nga, pag bumunga, pag pinagbili mo kulang pa sa sa abono, pag pinagbili mo mura, o pag binili mo naman sa palengke kamahal. Ginagawa na siguro ang tingin nila sa atin talagang mga bobo Pilipino, diba? Oo. Magalit ng tamaan, totoo naman eh. Kasi mga kabosing, galing din ako sa pagbubukid. Nung ako'y bata, pag ako'y magtatanim, pero noon, kumikita yung mga magbubukid. Hindi naman katulad ngayon na sobrang mumura na. Ang mamahal ng abono pero mura pag magbenta. Saka, napakagalaw mga kabosing ng mga presyo. Hindi siya nagpipix. Hindi nila ang laging sabi nila, kulang sa supply ang Pilipinas. Ay, natabas uli ari. Wala na. Puta, ingatin mo. Kulang sa supply. Masisipag naman mga kabosing mga Pilipino, di ba? Sila nga na-abroad pa para magsaka. Kung sila kumikita dito mga kabosing, bakit sila aalis pa ng sariling lugar? So, wala. Talagang ang tingin sa atin siguro, at saka yung mga magbubukid, masyado nilang anong tawag doon? Anong tawag doon? Minamahina ba yung klase sa ganon? O ginagawa nila talagang na mangmang na ginagawa pang bobo? Pero marami na rin nagigising mga kabosin, mga farmers eh. Makakahalata naman talaga. Ang galaw. Kahit nga yung mga yung baboy, pag itataas nila, anytime, wala. May take note mga kabosin, may taga bantay bayan pa sa presyo niya ha. Pero wala din naman. Ganun din naman. Bantay bayan daw sa presyo na kung sino magtataas. Bakit mo ba bantayan? Kayo naman ang may padalin yan. Kayo naman ang nagtataas niyan. Presyo, baka yumaman kasi yung kampanya nila eh. Oo. Kasi ang sa atin, tingin ko mga kaposing, parang ayaw nilang umangat ang Pilipino. Ang gusto lang nila yung paano ka pang maniniwala. Siguro sa mga vlog ko mga kaposing, siguro makikita ninyo yung iba talagang pinupuna ko yung iba, pero kayo nang huhusga. Talaga naman hindi ko matanggap yung sibuyas eh. 1,000 eh. 1 kilo. Magkano na ba ngayon sibuyas? Galing mga kabosing sa 150, naging 1,000. Paano i-importa sila ng sibuyas? Makikita mo, tinatago lang, iniipit lang. Para kanyari shortage sa sibuyas.
Yung Pilipino, nagsibuyas Tagalog. Baba, walang ilang linggo, mahal na rin yung sibuyas Tagalog. Oh. Grabe. Ang dami ka kuyang nakita na nagluluto no, nung pahala sibuyas. Wala talaga sibuyas. Okay lang sa kanila na wala sibuyas. O ngayon magkano na sibuyas? Napapag-usapan lang yung mga kabosing, hindi ako maghuhugot. Totoo yung sinasabi ko. Realidad lang talaga. At saka dito mga kabosing, okay lang na magbuwis ka kung napupunta sa ano sa kaba ng bayan. Ewan ko ba, baka naman sabihin yung napakarami kong alam. Kahit naman ordinaryong tao ka, mararamdaman mo mga kabosing, di ba? Mga kabosing, tama na, baka ma-high blood na ako ano, kukunti na ito mga kabosing, malapit na ito matapos. Dali yung isang papaya natin sa akin. Ayan. Ayan o. Ang lago ng kalabasa mga kabosing pero walang bunga. May mga buko siya. Ano kaya maganda dito? Para bumunga. Pero dati mga kabosing nakakapagpabunga ako dito Tsaka yung mga halaman dito, pag nagtanim ako magaganda yung bunga niya. Habang tumatagal, parang tinatamad siya. O anong nangyari sa lupa. Pati nga itong apple mango ito, bigla na lang siyang natutuyo yung mga talbos. Ano kaya yan? Kahit nga yun sa garahe, parang Makukulangan na sa tubig. hindi tag-ulan pa naman. Oo, pa tinapay rap. Inano ni mami. Ayan. Okay. Tingnan ang tubig. Merienda muna tayo mga kabosing. Tingnan. Okay. Tingnan sa basuli. Wala, papunta naman dun Ayun ang layo na. Kung mong asada mamaya natin gagawa pa yung Nagenda muna mga kabosing. Ito mo ba't ganyan? Ano nangyari? Parang nabubulok yung talbos niya. Pero bumulaklak na to. Ayan mga kabosing, apple mango to mga kabosing binili ko ito na nabulaklak siya pero hindi siya nabunga, kaya ganyan taon na to. Hindi pa ang tinapay yan lang. Wala na doon? Ay, nang binigay. Ay, humingi ka nga.
yung ating papaya. Na? Nalanta na agad eh. Dumanta na. Ha? Dumanta na. Ito itong mga kabossing oh, yung ito ay 1 taon lang mahigit. Saba. Ang variety po niyan ay yung galing sa kabila, yung kinukuhanan ko ng mga ano, bubuwig na. Ako rin nagtanim yan. Shout out ka muna sa mga anak mo. Ano? Sa amin ko. Ayan mga kabusin. Ano ba? I-cultivate natin yung mga puno para sa susunod na araw ay ating aabunuhan. Taas-taasan mo po. Yan, nakamatay pa tayo ng papaya. Sana mabuhay kaya. Dito kasi ang lupa yan ang tigas pag pag natutuyo. Nabulaklak, nakabibili ko lang yan. Ito mga kabossing, binili ko sa Tagaytay. Nawala yung isa dito. Ayun. Itong isang ito. Tataka ako pagka hindi ginaganyan na gantang puno, no? No? Yeah. Ito pa isa ito. Para tumantay. Ito pa mga kabusin ng isang saba. Dapat malaki na to. Kaso nakain ng kambing. Ayan, nakalikod ulit siya. Bunga pa. Ito. Ito kami. Laliman morat ha. Ilan naman puno to. Mga kabosing, sa isang linggo may pumpula ako dyan pipino saka kamatis. Kasi kaya ako bumili ng buto namahalan ako. Ito pa isang ito. Namahalan ako sa sa punla. Wala mo yung kamatis sa isang puno, 100. Grabe ka ako yan. Kaya magpupunla na lamang ako. Masyadong mahal. Kaya lang dun yung sa Tagaytay, siguro akala ng tindera, ni ating tindera, baka akala ay foreigner ako. Hindi naman ako mukhang foreigner. Kasi sa Tagaytay, mahal talaga ang bilihin. Yan. Ayan, katulong po natin si Aki. Shout out sa mga anak ni Aki. Anong pangalan ng anak mo? Si Jake. Kay Jake. Kay Jinika at saka nung isa sa Jamaica at saka sino yung isa pa? D-boy. Hindi ba 3 yon? Si Jake. Si Jinika, si Jamaica. Ayan. Shout out sa inyo. Ito ang trabaho ng papa nyo dito. Hindi siya nagmamaneho. Nagbubukid na lang. Hindi, araw ngayon ng linggo. Pinagtulong ko lang. Ayan. Itong talong nito mga kabosing ay talong na bilog. Hindi siya yung mga violet. Galing Batangas din to.
Maganda naman ang lupa mga kabosing dito, kaya lang marami silang ano kulisap. Kinakailangan mong bombahan eh. Pa. Iusot kaya natin yan. Yun mga kabosing, natapos na. Siguro kung hindi ako natulungan dito, hindi ko kayang tapusin to. Salamat kay ano, kay Aki sa driver ko. Sasana ko para matapos. Nakakatamad mga kabosing umpisahan eh. Pagka ganung ano, kalago yung mga damo. Kaya nagpatulong na ako mga kabosing. So hanggang dito na lang yung mga video natin mga kabosing. Muli salamat sa inyong mga pagtangkilik at pagsubaybay sa ano, sa mga video ko. At sana nasa maayos kayong kalagayan mga kabosing. Have a blessed Sunday. Until next video ulit. Bye bye mga kabosing.